Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen. Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. At muli na naman babalik ang ating programa, and I believe na tayo po ay patuloy pagpapalain sa Biyernes po na ito. Because today is our Father's episode. Usapang lalaki na naman tayo, mga tatay, mga leader ng tahanan, mga ama, at mga asawang lalaki dyan na patuloy tayo magsama-sama lumago sa talakayan natin ngayon at maganda mga pag-uusapan po natin. Patuloy tayo mag-uusap at tungkol sa influence of a man. Napaka-importante po niya. Magandang tanghali, North, South, East, and West Corner. And to all our viewers nationwide and worldwide, keep tuning in and shout out to all the Sound Border Fathers. Shout out po sa inyo lahat. Do not forget to send your pictures sa ating mga GC to be an encouragement to our area family. Shout out Daniel Isaac and kay Babyang Hello Babe. Shout out sa inyo lahat dyan. And of course, with me ay walang iba kundi si Sir Rudy and Sir Noel. Magandang tanghali, Sir Rudy, Sir Noel. Amen! Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na sa oras na ito ay muli nagkakasama-sama po tayo upang talakayin natin at paano natin maitataguyod yung ating pamilya, especially sa lahat po ng mga ama ng tahanan. At salamat sa Panginoon na meron tayong programang ito upang matulungan natin ang bawat isa sa atin. Tunay nga po na ang ating responsibilidad ay hindi madali kung hindi natin kasama ang Panginoon. Amen. Kaya magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin at sa lahat po ng masugid dating taga-subaybay sa iba't ibang sulok ng mundo at sa ibang lugar. At gusto ko rin batiin si Brother Paji. Nanonood si Brother. Nanonood. Si Brother Paji. Sige, shout out yung mga tatay dyan. Shout out. Shout out, brother. At saka Si brother yan. yung Colorum nating fathers. Si Brother Gabi Pakba. Kolorum yan. Colorum yan. Kasi kami nanduhan na nakakaunawaan doon. At gayon din po, binabati ko ang aming area, ang West Bank family. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At gayon din po sa aking pamilya, kay Sister Cynthia at sa aking dalawang anak, kay Pauline at Tricia. Magandang tanghali po sa bawat isa. Huwag po kayong aalis dahil marami po tayong napakaganda mga usapin na tatalakayin patungkol po sa mga fathers. Amen. Sir Rudy. Wow. At magandang tanghali muli sa ating lahat mga kapatid at syempre sa lahat ng mga tatay na nakatutok sa atin sa tanghaling ito. Magandang tanghali sa ating pong lahat. Lalong-lalo na kay Pastor Rick Belmonte na nakasubaybay sa atin. Magandang tanghali po sa inyo at kay Brother Cesar Dejos. Sa area ko po yan, magandang tanghali sa iyo, Brother Cesar. Kung may kolorum sa iyo, Brad, sa akin lahat yan, legit lahat yan. Legit sa amin lahat yan. Walang kolorum sa amin, biyaya ng Panginoon. At syempre sa maganda kong asawa, Arog, magandang tanghali sa iyo. Kasama mo ang mga anak natin at syempre sa mga young people ng area namin na meron po kaming young people fellowship mamayang alas 5. Magandang tanghali at huwag kayong mawawala. Amen. At sa lahat ng mga tatay na nandyan, maging mga nanay o mga young people na nakatutok sa atin, magandang tanghali at makinig po tayo ng mabuti at tiyak na may pagpapala po tayong tatanggapin sa araw na ito. Thank you so much. Amen. Sir Rudy, Sir Noel, no? At habang kayo naninigas sa ating camera. And again, alam niyo po mga kapatid, we are blessed, no? We are blessed na patuloy tayo pinagpapala sa ating po programa na meron po tayo. It's because of the reason na patuloy na yung patuloy natin makikita kung ano yung dapat nating kalaguan po dito. Ano po? And of course, Sir Rudy, Sir Noel, alam nyo, magandang pag-usapan natin ngayon yung patuloy na preaching na ating mga pastor. Yes, sir. Influence of a man. Amen. Na kaya ko sinasabi yan, Sir Rudy, it's because of the reason na napakaganda, no? Napakaganda ng mensahe na yan. Marami tayong prinsipyo mapupulot sa linggo na yun.
You say, Yeah. Sir Rudy, Sir Noel. No? Yes, sir. Napaka-importante yan. Kaya ko po sinasabi yan is because napakalaga talaga impluensya natin. Ang pinakaunang-unang maganda na makikita natin sa ating sarili ay yung ma-impluensyahan muna tayo. That's right. Amen, sir. Kasi mag-i-impluensya tayo sa pamilya. Therefore, kailangan impluensyahan din muna tayo. Amen. Yeah, amen. Yun Ang ang ating pinaka- sarili muna. Yes, Yes, kailangan bilang magpa-impluensya muna tayo para ma-impluensya rin tayo sa ating pong pamilya. Yeah. Lalong-lalo na sa ating mga anak. Yes. But the question, Amen. Sir Rudy, Sir Noel, is this. Ano ang ini-entertain nating pag-impluensya sa atin? Yun. Yun ang Na, maganda. alam natin na makaka-impluensya ng maayos sa pamilya natin. Yun. Alam mo Amen. kasi, Sir Rudy, Sir Noel, na nakaraan, may pinasa nga ako kay Pastor na naman, na talagang, alam mo, kumbaga, sa mundo, sa mundo, give up na yung maraming tatay. Yeah. Oh, yeah. Ang ibig ko Amen. sabihin ay talagang hindi na sila, kumbaga, pagdating sa influensya sa kanilang pamilya, ay hindi na sila nag-i-strive. Yeah. Napagod na. Magaling Napagod. napagod. Yeah, Actually, napagod hindi sila napagod, kundi, I don't think napagod, Yeah. Sir Noel eh. na. Or- Dumating na lang talaga sa punto na ayaw na nila pakilaman. Yun. Amen. Hindi kasi natin na nakikita, Sir Rudy, Sir Noel, sa mga fathers alone. Ang hindi po natin nakikita, kaya may gawin tayo o wala, nakaka-impluensya. Yun. Tama. Parehas tama. lang yung pagtuturo eh. Di ba? Yeah. That's Kaya, right. That's right. Yan yung isa sa mga bagay na dapat na makita natin bilang mga fathers. Yes, Kaya amen. may gawin tayo o sa wala, tayo ay nakaka-impluensya. Yun. You see? That's right. That's So right. kung pipiliin natin, mas maiginang may gawin ka. Yun. Kasi kadalasan na may ginagawa, yun yung may maayos na nagiging impluensya. Yun. That's Kesa right. sa wala kang ginagawa. Yeah. Amen. Yeah. Kasi, tinan mo, pag wala kang ginagawa, kumbaga sa katamaran yun. Totoo Aha. yan. Yeah. Yes, eh? That's- So, yung- ano yung may impluensya mo? Yeah. Katamaran. That's right. At least kahit pa paano, may ginagawa ka, may ginagalaw ka, makakitaan ka sa'yo na kasipagan. Yan. Yan. Then therefore, kung makitaan ka na kasipagan, makaka-impluensya ka na kasipagan. Yun. Yeah. Diba? Amen. So, ano yan, napaka-importante yan. Now, the next is this. Alright? Pagdating na, sa ganitong bagay naman, yung kasunod natin dito, ay walang iba kundi yung impluensya spiritual. Yun. That's right. Amen. Which is the main thing para sa lahat, no? Para sa Amen. lahat ng mga sumusubaybay po sa atin dyan. Ang pinaka-importante ay yung impluensya natin spiritual. Amen. You see? Because ang impluensya mo sa spiritual na pamumuhay ay siyang impluensyang eternal. Yun. Tama. You see? Tama. Ang That's tanong true. ngayon, paano tayo naiimpluensyahan ng spiritual? Mhm. You see? Yeah. Paano tayo naiimpluensyahan ng spiritual? Paano spiritual na impluensya meron tayo? Mhm. Yun. That's Anong true. meron Amen. tayo na spiritual na point. That's impluensya? right. That's Amen. right. Come on. You see, pagdating sa bagay na yan, kasi sabi ko nga po, ito gusto kong, the best way, no? The best way para ma-impluensya tayo spiritual is the altar. Yeah. Yan. Amen. That's right. true. Amen. Everything that is from the altar will always help us na tayo ay ma-impluensyahan ng spiritual. Amen. Yun. Bakit? Amen, What's in the altar? In the altar is where we receive God's word. Amen. In fact, in the altar is where we pray. That's right. In other words, in the altar is where we communicate with God. That's right. Amen. Kaya gusto ko yung sinabi ni Pastor last time, our attitude in the altar determines kung ano yung impluensyang pinapakita natin. That's right. Amen. The question is, how is your attitude in the altar? Amen. Come on. Yeah. Sir, di ba Amen. gusto mo ng sundutan niya dyan? Amen, bagay sir. na yan? Amen, sir. Thank you, sir. Alam mo, pagdating sa ganyang bagay, ay talagang, sabi mo pa nga, una dapat tayo ang matuto muna. Yan ang ano doon. Yeah. Una nating impluensyahan o turuan ang ating sarili. Yeah. Pagdating sa bagay na yan. At Amen. wala pong ibang makakapagturo o makakapag-encourage pa sa atin, kundi yung ayusin natin yung ating relasyon sa harapan ng Panginoon. Yun. At pagdating Amen. po sa bagay na yan, mahalaga po yung altar kung saan doon po tayo lumuluhod, doon tayo nakikipag-usap sa Panginoon, doon natin tinatanggap yung pagpapala mula sa preaching ng salita ng Diyos. Amen. Kaya meron tayong mataas na pagtrato sa bagay na yon. Yeah. Amen. Sa lahat ng bagay na patungkol sa Diyos, nararapat lamang na tayo bilang tatay
ang unang makinabang at unang magpaturo. Amen. Tama yun. At tulad ng sabi nga, mga kapatid, kung hindi natin aayusin yung ating sarili, kung hindi hindi natin makikita kung ano yung kulang sa atin, ay Amen. malabo na tulad na masabi ko na makapag-influence tayo ng iba. Yeah, Okay? amen. Kaya nga, una, ayusin natin ang ating sarili kasi sa altar ng Diyos, mga kapatid, doon nahahayag ang katotohanan Yeah. na siyang nagpapabago sa atin. Yun. Amen. Amen. At doon nakikipagkasundo tayo, nagkakaroon tayo ng commitment Yeah. sa harapan ng Panginoon. Amen. Which is nararapat lang na tutuparin din natin. Amen, mga kapatid. Kaya sinasabi nga natin ganyang kahalaga ang altar. Yeah, Kaya amen. itong altar na to, issue na to eh. Yeah, Matagal ng issue to. Yeah, Yeah. amen. Kung tayo magulang ay hindi natin pahalagahan yung altar ng Diyos, Yun. yung mga bagay na patungkol sa Diyos, Yeah. kung ang ating trato ay mababa dyan, Mhm. paano pa kaya yung mga anak natin o Yun. yung pamilya natin Tama. na nakatingin sa atin? Tama. Right. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na tayo ay tumanggap, Yun. tumanggap ng turo. Mhm. Mahandang magpaturo. Yeah. Amen? Amen. Kung merong masama, merong hindi maganda sa ating isipan, Mhm. sa ating puso, hindi kailangan yan, alisin na natin yan. Yeah. Alisin Amen. natin yan. Ang importante, willing kang ayusin o makipagkasundo sa Panginoon. Yeah. Yan ang Amen. pinakauna doon eh. Willing kang tumanggap ng payo o ng salita ng Diyos. Yeah. Mula sa altar na yan, mula sa mga preaching na ating napapakinggan. Mhm. At doon, mga kapatid, sabi ko nga, gumagawa tayo ng desisyon. Commitment. Commitment pagdating Yeah. sa altar na yan. Yeah. Kaya amen. nga, importante na kung anumang bagay ang ating ikinumit, mga Yeah. kapatid, mahalaga na tutuparin natin. Yun. Maging committed tayo Yeah. sa ating commitment. That's Amen, true. mga Amen. kapatid. At dahil doon, mga kapatid, pag ganun ang ginawa natin, mga kapatid, makikitaan tayo ng maganda ng ating pamilya. Amen. Okay, makikitaan tayo ng maganda. At hindi, syempre, hindi palibasa nakitaan ka na. Aha. Kasi, tulad natin, Yeah. hindi naman sa pagtataas. Kumbaga sa narito na tayo sa gawain at hindi tayo nagbibiro. Yeah. Ano Amen. po? Nandito kaya, hindi na lang pamilya natin ang ating tinuturuan. Maging ibang tao na. Nandun na tayo sa level na yun eh. That's true. Kaya, Amen. mahalaga mga kapatid, na seryosohin natin yung commitment natin sa Panginoon. Amen. Amen? At dahil doon, mga kapatid, magkakaroon yan ng impact sa ating pamilya. That's Magkakaroon right. ng Amen. impact yan sa ating mga anak eh. Yeah. Okay? At hindi po pwede na ma-miss nila yung bagay na yon. Totoo yan. Sapagkat yung influence na mismo tinanggap natin mula sa men of God, mula sa turo ng men of God, mga kapatid, yung influence na yon, siya rin naman dadalhin natin sa Yeah. ating pamilya. At Yeah. hindi Yeah. po pwede na ma-miss ng ating pamilya ang influence na to. Yeah. Hindi Right. po Amen. pwede. At dapat lang talaga na mapansin nila to. Right? Okay? Amen. Hindi po pwede na ibaling nila yung kanilang isip, yung kanilang attention sa ibang bagay, kundi dapat nakapokus sila sa impluensyang itinuturo at ibinibigay natin sa kanila. Kasi napakahirap sa lahat na kung yung kailan ka nagtuturo ay tsaka naman binabaliwala ng anak natin ang mga turo natin. Right. Amen. Okay? That's right. At hello kapatid, sinabi ko seryosohin. Yeah. Seryosohin. Kapag sinabi pong seryosohin, abay talaga naman na talagang kung minsan may madiin na bagay. Hindi lahat ay smooth, hindi Yeah, lahat ay amen. malambot. Yeah. Talagang That's kung true. minsan dinitiinan natin. Bakit ka mo seryoso tayo na ang ating anak ay matuto at makakuha ng influence natin? Yeah. Yun. Amen. Kasi ang pinakamahirap, yung tatanungin, bakit ganyan ang anak mo? Yun. Amen. Oh, di po ba, mga kapatid? Sabihin, bakit ganyan yung anak niya? Hindi maganda hindi maganda Kasi ganito, ayos naman yung tatay, ayos naman yung nanay. Mm. Pero Right. bakit ganyan yung ugali ng bata? Totoo yan. Oh, Right. parang marunong lang makipaglaro sa simbahan. Yeah. Yun. Hindi maganda. That's Iba ang right. karakter pag nasa labas. Yeah. That's Oh. right. Pag nandito, iba rin. Yeah. Kaya ba hindi Amen. maganda po yun? Kaya Yeah. mahalaga na impluensyado ng magulang ang kanyang anak. Yeah. Okay?
Sapagkat, si Satanas hindi yan tumitigil. At hindi nagbibiro. Hindi Yeah. nagbibiro. Yeah. Kaya nga kung hindi ka seryoso sa pagtuturo sa anak mo, abay sigurado ko si Satanas seryoso yan na kunin ang anak mo. Kaya nga mahalaga, mga kapatid, na maimpluwensyahan natin ng maganda ang ating mga anak. Amen. Sapagkat nangyari na paulit-ulit, kahit nga sabi nga, ginamit nga yung prodigal son noon Yeah, na amen. pambira. Isipin mo, dadalawang anak lang. Mhm. Ha? Dadalawang anak lang pero may anak na Suwail. talagang suwail. Na lumabas. Isipin oo. mo ano? Yeah. Abay talaga naman, magkaiba ugali talaga. Yeah, amen. Kaya nga masasabi ko na talagang kailangan turuan. Amen. Bakit ka mo? May nag-uumalpas Yeah. Nag-uumalpas. Totoo Alam mo yan. mga kapatid, eto saludo ako sa lahat ng tatay na ang kanilang mga pamilya o ang kasama ang kanilang mga anak na talagang dinadala sa church. Yeah. Saludo amen. talaga po ako. That's At true. which is yun talaga yung ginagawa natin. Ang problema sa ating mga anak, mga Mhm. kapatid, may mga bagay na hindi nila nakikita kung gaano tayo kaseryoso sa kanila. Yeah. Ano po? Kaya nga paulit-ulit at palagi natin pinapaalalahanan sila, pinapaliwanagan kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng magandang pamilya. Yun. Ano po? Right. Amen, mga kapatid? Kaya sinasabi natin na kayo mga anak, hindi namin to ginagawa para Mhm. pang sarili, kundi ginagawa namin ito para sa ikabubuti pa ng buhay ng bawat isa. Amen. Sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Kaya That's nga, true. paulit-ulit at sabi nga, lagi nating ginagawa ito, lagi nating dinadala sila sa simbahan. Amen. Katunayan, yung iba nga, lumaki na, nagsilakihan na sa simbahan. Yeah, Ah, amen. kapatid, lumaki na talaga. Bata pa, nung nadala, yung iba nga, dito na pinanganak. Yeah. Tapos yung iba, lumaki na, Yeah, mga kapatid. amen. Pero hindi, masakikita ninyo, mga kapatid. Yun. Yung iba na nakinig, nagtagumpay. Yun. Amen? Pero yung iba na hindi niyakap yung impluensya ng tinuturo ng kanyang magulang, ay siya rin naman magsasabi na napahamak. 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 Totoo yan. Napahiwalay. Bakit ka mo? Kasi yung makamundong aral at Mhm. yung impluensya ng mundo, yun yung pinili. Yun. Yun yung pinili. Kaya nga sinasabi ko, mga kapatid, na bantayan ng mabuti. Yeah, At amen. tayo naman mga anak, yung mga young people na nanonood sa atin ngayon, yung mga young people na nanonood po, abay, please naman, huwag kang maging makasarili. Yun. Amen. Isipin mo na lahat ng pagpapagal ng magulang mo, ginagawa nila yan dahilan sa pagmamahal niya sa'yo. Yun. Na Amen. talagang ang layunin kung bakit dinadala ka sa simbahan, sapagkat ang gusto ng magulang natin ay yung mamuhay ka ng kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Yeah. Tama yan. Yung nangyayari, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Walang ninais ng magulang kundi magtagumpay ang kanyang anak Yeah. Right. Kaya lang, ang problema, sa halip na yakapin mo ito, tanggapin na ito, young people, ang nangyayari tuloy, ay ginagawa mong kaaway ang magulang mo. Yun. Ano? Amen. Hindi palibasa pinayuhan ka, sinaway ka, kaaway mo na sila. Yeah. Kapatid, in fact, nagiging makasarili ka lang. Right. Nagiging makasarili ka That's Hindi true. mo nakikita, yung sinasabi mong kalayaan, Mhm. pambihira, lalapain ka. Yeah. Amen. Lalapain ka ng sanlibutan kapag yung sinasabi mong kalayaan ay ininsist mo na matindi. Yeah. Amen. Actually, malaya ka. Mangyari lang, yung kalayaan ay inaabuso mo. Mhm. Hindi po ba? Kaya Yeah. sana sa lahat ng young people na nandyan, please, Yeah. unawain ninyo na mabuti na yung ating mga magulang ay nagpapagal, nagsisikap, nananalangin, iniluluhod tayo sa altar, okay? Nakikipagkasundo, gumagawa ng kasunduan sa Diyos, Mhm. and yet babaliwalain natin ito. Yeah. Abay, dapat makita natin ito, mga young people. Yeah. Hindi po pwede na mamuhay tayo ng godless life. Hindi po Yeah. pwede yun. Yeah. Hindi dapat mangyari sa mga young people o sa mga kabataan, sa mga anak natin, na tayo na nagsisikap na ayusin ang buhay nila ay mamumuhay sila ng buhay na walang Diyos na kinikilala. Yes, sir. Right. Hindi That's maganda true. yan. Hindi Amen. maganda yan. Kaya please, mga young people, magsikap din kayo na makita ninyo yung malasakit ng magulang ninyo sa inyo. Dahil tulad na sabi nga, lalaki din kayo. Lalaki din kayo. So,
I do believe na itong mensaheng ito ay hindi ito malalampasan ng bawat isa. Yeah. Sa ngayon, pagbigyan ko muna si Brother Noel. Brother Yeah. Noel, Yes, sir. alam ko, back to you, sir. Kasi, sir. May sir, sasabi alam mo, siya. totoo yun eh. Alam mo, maganda yung sinabi mo na yun, Sir Rudy, no? Pagdating sa bagay na yan, when it comes to the point, to that part na kung saan nagbibigay tayo ng importansya dapat sa altar eh. Amen. Yes, sir. Yes eh. Alam mo minsan, hindi ko naman sinasabing we're going to do this for, tawag nito, yung para tayo pakitang tao. Uh-huh. But, wag po ninyo wag nyo pong intindihin. That's what I mean. Wag nyo pong intindihin yung masasabi ng ibang tao. Aha. What's more important, kayo nakakaalam sa pamilya nyo. Yeah, amen. Minsan That's ginagamit, true. ito nga, sabi ko, itong salita ko na to, ginagamit ito in a negative way. Bakit ko sinabi yun? It's because of the reason na minsan, kaya ayaw natin makinig sa tinuturo ng simbahan, it's because of the reason na, pamilya ko to eh. Ilagay nyo yan sa maayos, sa positive na pamaraan. Alright? Huwag nyo ikumpara yung pamilya nyo sa pamilya na ibang mga tatay. Yeah, You see? amen. Ang the best is, ilapit mo yung pamilya mo sa altar. Kasi, ikaw personal, alam niyo, sabi ko nga natin sa Rudy, Sir Noel, kailangan amen. natin ng sariling impluensya. Yeah, amen. So, bago natin ilapit yung pamilya natin sa altar, ang tanong, tayo ba lumalapit sa altar? That's true. Amen. You see? Alam niyo po, sabi ko sa inyo, magaling magmanipula ang dyablo, mga kapatid. Magaling magmanipula ang dyablo. Kitang-kita naman natin, mga kapatid. Kaya nga, we're avoiding Ephesians chapter 6, verse number 4, na provoking our children to wrath. It's because, baka naman ilahatid natin sila sa altar, tapos wala tayong personal na panahon sa altar. Yeah, amen. That's That's right. Yes, Nangyayari yan eh. Yeah, kasi kaya ko po sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, magaling maglaro ang Diablo, inuulit ko po, mga That's fathers, true, amen. sa bawat isa po sa atin, magaling maglaro ang Diablo. Lalaruin niya Amen. tayo in a way na paniniwalaan niya tayo na okay na tayo na spiritual sa pamilya kasi tayo yung tatay. Pero dahil sa ganung ginagawa ng Diablo, ang hindi na natin nakikita ngayon, mga kapatid, is that tayo Amen. pala yung mas kulang. Yeah, amen. You see? tama. Kaya ko yung sinasabi, mga kapatid, it's because tsaka yung pagiging negative, pagiging lightly, taking lightly, not Yes. actually negative. Yung pagtitake lightly natin sa ating pananalangin sa pamilya natin, sa altar ng Diyos. Yeah. You That's see? right. Sa altar Amen. ng Diyos. Napaka-importante, mga kapatid, no? Again, dito sa atin, sinasabi natin na nanalangin naman kami. Siyempre, marami lang tao sa... Mga kapatid, ako na po nagsasabi sa iyo, there's still place. Before, yung mga tao sa extension, pupunta talaga sa harap eh. Yeah, amen. Yes. You see, That's true. the altar is not the aisle. The altar is not the extension where your Yeah. seat is. The altar is actually in the pulpit. And the Yeah, altar is amen. not only in the pulpit, even in your homes. Yeah. Sabi nga ni Pastor, may altar ka bang establish sa tahanan ninyo? Yun, amen. Come on. That's true. You see that? Yan ay sinasabi ko eh. Okay, maaari hindi ka nakakapunta dito sa church. Personally. Fathers, hindi tayo lagi nandito sa church. Personally. Pero in the home, in your house, do you have an altar for your family, for Yeah. yourself, na kung saan pwede ka lumapit sa Diyos? Yeah, Come amen. on. Yes, Amen. sabi nga po, alam mo, ito'y para sa ating lahat, mga kapatid. Para sa amin na nandito, para sa inyo rin. Sama-sama tayong lumago. How's our attitude in the altar? We should not take this lightly, mga Yeah. kapatid. We should Amen. not take this lightly because our attitude in the altar will determine our attitude or will manifest or will expose. That's the word. Our attitude in the altar will expose our attitude to God. Yeah, amen. Yes. That's right. Hindi po That's yan right, judging amen. because that's at the altar of God. Kaya nga anumang attitude natin sa altar, yan ang maglalabas na ugali natin patungkol sa Diyos. Yeah, If amen. the altar is not our priority, then God is not our priority. Yeah, amen. Baka may That's gusto right. ka muna may dagdag, Sir Noel, Yeah. bago natin ano yan. Amen. Maraming salamat, Sir Jow at Sir Rudy sa isang napakagandang dagdag kaalaman para mahamon kami sa iyong mga ibinahagi sa atin. Mga kapatid, totoo nga kung paano natin i-impluensyahan yung ating pamilya pagdating sa altar. Ano po? Alam niyo po na isang malaking pasasalamat po natin sa ating simbahan na ang ating mahal na pastor ay laging nag-encourage na ang bawat pamilya ay dapat magkasama-sama na makipag-usap sa Panginoon sa altar, no? Kaya nga lagi nating napapakinggan 'yon sa ating mahal na pastor at napakaganda na sa atin
mismo magsisimula, mga ah, mga ama ng tahanan na i-encourage natin yung ating pamilya, yung ating baybahay at ang ating mga anak na tuwing invitation ay lumalapit tayo sa altar upang doon natin tatagpuin ang Panginoon, doon natin ipapahayag yung ating mga kahilingan at doon natin ipapahayag yung ating commitment sa Panginoon. At yung paggalang natin mga kapatid sa altar ang pinakamahalaga na dapat makita sa atin. No? Wag po tayong katulad na sinasabi kanina ni Sir Jow na nahihiya ako. No? Alam niyo marami pa po mga tatay na nandoon pa po sa kalagayan na yung paggawa ng mabuti ay kinahihiya. Ano po? Alam niyo po yung paglapit sa altar at pakikipag-usap, tatagpuin mo ang Diyos, hindi po dapat ikahiya yan. Yeah. No, dapat po malaman natin kung ano ba yung mga bagay na dapat natin ikahiya at ano ba yung dapat natin na yung may pagmamalaki na alam mo na yung ginagawa mo ay tama. At yun yung dapat natin maunawaan mga kapatid na sa atin, sa akin pamilya, Sir Jow, Sir Rudy. Yeah. At nung magkakasama pa kami ng aking dalawang anak dito sa loob ng simbahan ay talagang simula nung tinuruan tayo ni pastor na napakaganda na makita at mas matutuwa ang Diyos na makita ang pamilya na nakikipag-usap sa Diyos. Meron nga tayong old saying Sir Rudy, no? Sabi nga ano ba yung old saying? Family pray together, stays together. No? At totoo yan mga kapatid. Kaya nga alam nyo mga kapatid, hindi man natin nakikita sa ngayon yung ating ginagawa, yung ating impluensya sa ating mga anak. Hindi man natin makikita ngayon. Pero sa mga darating na panahon ay makikita natin kung ano yung bunga na ating ipinapakita sa kanila. Alam mo, Sir Rudy, Sir Jow, Yes. para sa akin, bilang isang ama, masakit sa akin na makita ko ang aking anak na hindi marunong rumispeto sa Diyos. Yeah. Yes. Amen. That's right. Lalong-lalo na. Of course, kapag nag-fail ako sa aking anak, of course, ano pang aasahan ko sa aking magiging apo, Sir Rudy? Oh, yeah. Down the Totoo line na yan. yan, mga kapatid. Totoo yan. Down the line na yan. At makikita natin na yung ating pananampalataya na ipinaglalaban ay mawawala na. Yeah. At napakasakit kung ang ating pamilya ay manumbalik sa dati nating kinagisnan. Yun. Kaya nga That's napakahalaga na bilang ama ng tahanan ay maging matapang tayo. No? Maging matapang tayo na ipakita sa ating mga anak, ipatupad at i-enforce yung mga mabubuting bagay patungkol sa ating pananampalataya. Dahil mga kapatid, sila ang makikinabang. Dapat maunawaan ng ating mga anak kung ano yung kapakinabangan. Alam mo, sabi ko nga sa akin dalawang anak, Sir Rudy, Sir Jow, no? Yes, sir. Kung nakita nyo na pinagpala kami ni mama nyo Oo. sa ngayon, ay mas inaasahan kong higit kayong pagpapalain ng Panginoon. Yes. Bakit? Amen. Bakit ko nasabi yon, Oh, Sir yeah. Rudy? Come on, sir. Dahil yung aking mga anak, dito na ipinanganak sa church Yes. Amen. Hindi na nila naranasan na paglaruan ng diablo. Oo. Diba? Hindi yeah. na nila naranasan na pumunta pa sa mga kung sino-sino yung kanilang worship, diba? Oo. Dahil nakamulatan na nila na sila ay sumasamba sa totoong Diyos. That's At right. sila ay nasa tamang simbahan na kung saan yung salita ng Diyos ang siyang pinapangaral at ipinamumuhay. No, Yeah. hindi katulad ko, Sir Rudy. Abay, ako nakapunta sa church, Sir Rudy. I think 27 years old ako Wow. napunta Tama. rito. Amen. No, 27 years old. At ako'y labis na nagpapasalamat sa Panginoon na bagamat kung sasabihin natin ay nahuli na. Pero alam mo, pinasasalamatan ko sa Panginoon na idinala niya ako rito sa church. At Yes. nung ako'y nakapunta rito, mga kapatid, talagang nakapag-decide ako sa aking sarili na
pag ako'y magpamilya, ay gusto ko na ang aking pamilya ay mananatili sa church. Yeah. At of course, magmumula yung aking mapapangasawa sa church. Amen. At dahil nakita ko na yung kagandahan at yung pagpapala ng Diyos sa mga tao na nananatili sa kalooban ng Diyos. Kaya nga dapat yun yung ating maipaliwanag sa ating mga anak. Katulad dito, hindi ko laging kasama ang aking dalawang anak. Hindi ko sila nakikita, pero sinasabi ko sa kanila, hindi ko man nakikita ang inyong ginagawa. Pero tatandaan nyo, may Diyos tayo na nakakakita ng inyong mga ginagawa. At Yes, kung, that's right. sabi ko, chinecheck ko yung kanilang kaligtasan. At kung kayo ay anak ng Diyos, na kayo ay nakakagawa ng mga bagay na hindi natutuwa ang Diyos, mag-iingat kayo. Bakit? Baka pag pinalo kayo ng Diyos, ay hindi nyo magugustuhan kung anong klaseng correction ang ibibigay sa inyo ng ating Panginoon Diyos. At dapat natin dapat nila maunawaan yung mga kapatid na hindi tayo nagbibiro dito sa ating pananampalataya. That's right. Amen, No? my brother. Totoo tayo at talagang nilalagay na natin talaga yung buhay natin sa ating pananampalataya. Yeah. Dahil mga kapatid, alam nyo po, nakakalungkot naman sa nakikita natin sa ngayon, yung nangyayari sa ating kapaligiran. Nakita nyo naman yung mga kabataan ngayon, di ba? Mga kabataan ngayon talagang hindi pa talaga nila kayang magpamilya, pinapasok nila yung buhay pagpapamilya. Bakit? Dahil nga yung sinasabi mo, Sir Rudy, na nag-uumalpas sila. Yan. Nag-uumalpas sila. At tayo naman, siyempre, kahit sasabihin natin na, hindi ko nga alam, Brad, kung bakit nagkakaganyan ang anak ko. Lagi ko naman pinagsasabihan. Yan. Lagi ko naman dinadala sa church. At lagi naman kami, mga kapatid, dapat natin bantayan. At dapat natin talagang ipanalangin ang ating mga anak. At That's right, dapat brother. makitaan tayo na yung kaseryosohan natin sa gawain ng Panginoon. Mhm. At Yes. mahirap kasi, mga kapatid, mahirap kasi mga kapatid na tayo bilang leader ng ating tahanan na makitaan pa tayo ng mga bagay na kung saan ay ikahihina nila, yung ikadi-discourage nila sa ating pananampalataya. No? Na mahirap din na mapakinggan na sa ating mga anak na si tatay, Yan. iba ang ugali niya pag nasa simbahan. Iba rin yung ugali niya kapag nasa bahay. Yun. Napakahirap na maging double standard tayo, mga kapatid. Amen. That's No? right. Kaya nga dapat kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay talaga dapat natin panghawakan. At wag po tayong magsasawa o wag tayong maaawa na disiplinahin natin yung ating mga anak. Yun. Kung makikita naman natin yung ating mga anak, ay ikapapahamak nila, no? Kaya salamat sa Panginoon during altar call at maging sa ngayon, mga kapatid, practice namin na pamilya na during altar call, no? During altar call ng ating mahal na pastor ay kahit nasa malalayong lugar sila ay gumagawa ako ng paraan Yes. para makita ko ang aking dalawang anak na kasama namin na nakikipag-usap sa Diyos. Yeah, that's No? right. Minsan That's right. kasi, mga kapatid, pinapabayaan na lang natin yung ating mga anak na manalangin. No, Sir Rudy, ganun ang nangyayari. Yan. Kasi malalaki na yung ating mga anak O sige anak, mag-pray ka na lang dyan. Bahala ka na mag-pray. Hindi natin minsan, hindi tayo minsan interesado na mapakinggan kung papaano manalangin yung ating mga anak. Yan. No? Yan. Hindi tayo interesado. Kaya nga, gustong-gusto ko na mapakinggan ang aking dalawang anak kung paano Yes. sila Yun. makipag-usap sa Diyos. Tama. No? Kasi mula doon sa sa pakikipag-usap nila sa Diyos during altar call ay talagang magkakaroon ako ng kapanatagan ng aking kalooban na lumakad sila ng ayon sa kalooban ng Diyos. At lagi kong sinasabi sa kanila na wag na wag niyong susubukan ang buhay sa sanglibutan. Yeah. No? Dahil hindi kayo bibigyan ng maayos na kinabukasan. That's right. Napakahalaga, no?
na sa atin maringgan tayo, mapakinggan tayo ng ating mga anak ng mga warnings na nagmumula sa atin. Ako, ang prinsipyo ko, mga kapatid, sisihin mo ako kapag wala kang narinig sa aking salita. Yan. Pag ikaw ay napahamak, Yeah. sisisihin mo ako. Pero sa kabila ng lahat, no, na kung minsan naiinis na ang ating mga anak, That's right. Yeah. sa kakukulit natin, paulit-ulit natin sinasabi, minsan sinasabi ng ating mga anak paulit-ulit naman yan pa. Kaya nga paulit-ulit Yeah. para maitanim sa iyong puso't isipan at hindi ka mapahamak. Yeah. Kaya nga, kasi kung hindi pababayaan natin yung ating kung pababayaan natin yung ating mga anak at ipapaubaya natin sa ating may bahay yung ating pangunguna sa loob ng tahanan, mga kapatid. Yan ay Compromise. unbiblical. Yeah. That That's is right. compromising. Kaya nga, napakahalaga na bilang mga ama ng tahanan, leader ng ating pamilya, tayo dapat ang makitaan. No? Yeah. Tayo ang dapat makitaan na kung gaano tayo kaseryoso sa ating pananampalataya. No? At ako'y salamat sa Panginoon. Pagkatapos kong magserbisyo sa gobyerno, Sir Jow, Sir Rudy, ay hindi na ako nag-asam pa. No? Hindi na ako nag-asam pa na maghanap buhay sa labas. Bakit? Dahil sufficiente na di ba? Makita mo, maging kontento lang tayo, mga kapatid. Yeah. Kung ano meron tayo, pagyamanin natin. At pag nakita ng Panginoon yung ating pangangailangan, ay talaga naman, hindi maramot ang ating Panginoon na Yeah. ipagkaloob ng That's ating right, brother. pangangailangan. Kaya kinakailangan lang natin, mga kapatid, na yung ating pananampalataya, yung ating pananalig sa Diyos, ay makita ng Diyos kung gaano tayo kaseryoso. That's Kung right. gaano Yes, tayo amen. kaseryoso. Kasi wala namang bagay, mga kapatid, na maililihim natin sa Diyos. That's right. May naililihim ba tayo? Yan nga sinasabi nila, akala natin okay na tayo. Sa mata ng tao, baka okay tayo. Yes. Pero sa mata ng Diyos, totoo kaya na okay tayo? No, maayos kaya yung relasyon natin sa Diyos? Kaya nga dapat ibigay natin yung mataas na paggalang sa Diyos. Kaya dahil wala naman tayo rito sa ibabaw ng mundong ito kung wala ang Diyos, di ba? Yeah. Wala naman tayo yung mga tinatangkilik natin, mga ama ng tahanan, no? Ito na naman, magkakaroon na naman tayo ng Father's Retreat, no? Kinonsider ba ninyo sa inyong schedule na makasama kayo sa Father's Retreat? Yes, No? amen. Come Baka on. mamaya sasabihin na lang, kaya mo nasasabi yan kasi retired ka na mga kapatid. Kahit nung nasa active service pa ako, alam ng Diyos. Nasubukan At nakikita yan nila Sir Jow. Yeah. Nakikita Yes. yan Amen. Yeah, nakikita nila Personal. talagang ipinaglalaban ko yung aking pananampalataya pagdating sa mga Yeah. ganitong Huwag mo bagay. na masyadong balikan. Baka maluha ka na naman. Ayoko ha? nang Huwag balikan. na. Sir Jow, maraming salamat sa paalala mo. Baka Very maluha ka na concerned naman ka. dyan. Kaya nga dapat maging totoo tayo, mga kapatid. Kaya ako sinasabi ito, mga kapatid. Proven ko na ito. Yeah. Buhay ko na ito Yun. buhay ko na ito na ibigay natin kung tayo nga nagpapaka-snappy tayo sa ating kumpanya Yeah. Yung gustong-gusto tayo na mabigyan tayo ng parangal sa ating pinagtatrabahuhan Yung mapansin tayo ng ating boss. Di ba, Sir Rudy? Yes, yes. Na makita tayo na ito pala si so and so ay talagang masipag, matapat. Kumusta naman kaya? Ano kaya ang nasasabi ng Diyos sa atin? Yeah. Personal. Yeah. Kaya nga, wag natin malaitin. Wag natin maliitin yung mga ginagawa natin sa ating simbahan, yung pakikipag-usap natin sa altar na hinahamon tayo ng ating mahal na pastor na tayong mga mag-anak, no? Tayong mga pamilya. Yeah. Na napakaganda kaya na sabi nga ni Sir Jow ang altar ay hindi yun sa upuan. Yeah. Yun. Hindi sa aisle. Nasa loob na tayo ng simbahan, mga kapatid Yeah. Bakit hindi tayo pumunta mismo doon sa altar? May na dinisenyo? naka-designated na lugar. May designated na lugar. Tignan natin, mga kapatid. Kung dito sa loob ng simbahan, hindi nyo napapractice yan, na meron tayong maayos na designated na altar. Isang magandang katanungan. How much more kung sa bahay ninyo? Mhm. Di ba?
Kung right. hindi nyo natin na-exercise dito sa loob ng ating simbahan, yung pakikipag-usap natin sa Diyos na pumupunta tayo sa altar. Isipin mo, Sir Rudy, Yes, sir. Come on. magkakaroon ba tayo ng sariling altar sa loob ng tahanan natin? Totoo Aha. yan. Oh, Kasi yung kung dito mismong nga, altar wala ng eh. simbahan, kung dito wala. nga eh. Ayaw mo lumapit. Meron na tayong designated altar. Ayaw nating lumapit. Isipin natin yung mga kapatid. Alam nyo, minsan na baliwala lang sa ating mga palagay natin, walang impact sa ating mga anak yung ating ginagawa. Yeah. Pero, tatandaan nyo, hindi habang buhay magkakasama kayo. Oh, yeah. Yes. At yung ginagawa mo sa Panginoon, yung paggalang mo sa Diyos, yun yung mananatili at maaalala ng inyong mga anak. Maraming salamat, Sir Jow. Alam mo, Sir Noel, gusto ko yung sinabi mo kanina eh. Na part na sinabi mo kanina doon sa pamilya mo. Na masakit, oh, masakit sa kalooban ng isang ama na makita mo yung iyong anak na walang respeto sa Diyos. Sa Diyos. Amen. Alam mo yung pinaka nakakalungkot nito, the worst, is that when you play, Yeah. kumbaga, yung maging kampante ka sa kalagayan ng pamilya mo na may miyembro ng pamilya mo na rebelde sa Diyos. Yun. Yan ang matindi ron. Masakit yan. The worst part. Yeah, The worst masakit yan. part of Pe- our life Yes. as a father, kung yun na nga lang, masakit na nga lang sa loob natin, magkaroon ng rebelde sa loob ng pamilya natin. Oh, yan. Yun pa kayang magrebelde sa Diyos. Wow. Failure natin yan. Yeah. Ayan. At a point dito, sir, kapag ka nag-settle tayo, mga fathers, sa isang kalagayan, nakakala mo okay ka na, matanda na yan, hindi mo pa rin binabali yung prinsipyo mo yan, na nakikita mo mismo na nagre-rebelde na yung anak mo sa Diyos. By the way, Sir Amen. Rudy, Sir Noel, Yes, ano yung ko lang, ano ba ibig sabihin ng nagre-rebelde sa Diyos? Yung harap-harapan na ginagawa ng anak mo, yung alam niyang taliwas sa tinuturo ng Diyos. Yan. Amen. Yan. Sa kanyang kristyanong buhay. Maliwanag yan. Yes, kaya ko sinasabi yan. Like for example, harap-harapan mo na wala sa prinsipyo ng salita ng Diyos, harap-harapan mo hindi binibigyan ng halaga ang pananambahan. Yeah, Aha. amen. Harap-harapan mo nakikita mo sa standard ng simbahan ay salungat sa tinuturo ng Biblia. Right. Amen. Harap-harapan mo na nakikita mo at aware ka na ang mga kasama ng anak mo ay against din sa tinuturo ng Biblia. Yun. You see na? So, harap-harapan mo ginagawa yan. Anong pakiramdam meron tayo dyan? Aha. Alam niyo Yeah. mga kapatid ko sa nagre-reflect yan, bago natin sila buweltahan, tingnan muna natin yung sarili natin. Yun. Tama. Baka Yun. kasi harap-harapan Tama yan. din ng Diyos nating pinapabayaan yan. Yun. Yan ang You see? matindi ron. So, sabi ko po sa inyo, what's our attitude? Yan sinabi ng pastor natin. How is your attitude in the altar? Because our attitude in the altar exposes our attitude towards God. Yeah. And Amen. it will also expose our attitude on our God-given responsibility. Yeah. Amen. Amen. Sabi ko nga Yeah. Sir Rudy, ano man lang yung makipag-unahan ka sa pwesto sa altar. Abay, Yeah. dapat naman ganun eh. Ah. Alam mo, Dapat Sir ganon. Rudy, Sir Noel, kung sa pila nga ng nakikipag-unahan ka eh. Sa jeep. Oo. Tama Kung yan. saan man. Kahit anong pila, gusto mo Kahit mauna. gusto mo, mauna ka eh. Pag sa altar, ayaw mo mauna. Mahiya. Nadala ang pamilya mo. Oh, mahiya. Alam mo, Kahit dyan na, masabihin na natin na napaupo kayo sa extension eh. If you really have the right attitude and you're giving importance to the altar Yeah. of God, Aha. dadalhin mo pamilya mo doon kahit nakaupo ka pa sa likod ng simbahan natin. Yun. That's right. Napakaganda nun. alam mo, kapatid, meron akong isang ito, hindi ko gusto itaas tong taong ito, pero talagang gustong-gusto ko attitude nitong young people na ito eh. Amen. By the way, shout out Oh. kay Ma'am Sheila Teron. Nanonood amen. yung kumari ko eh. Alam mo ito si Sir Dominic, pambira talaga nakikipag-unahan yan eh, para lang mailuhod niya kasama yung mama niya. Doon sila sa altar. Amen. Sabi, gustong-gusto ko talaga yung ginagawa niya na, sir, i-reserve ano ko lang to, sir, para kay mama. Kasi Wow. talagang, alam mo yun, Wow. alam mo, natatas ako sa taong yun. Totoo Sabi yun ko, kasi- okay na okay ang attitude dito pagdating sa pagtrato sa altar. Amen. Totoo yan. Okay na okay. Kasi ang hindi natin alam, itinuturo natin sa anak natin na kita mo naman, yung dalawang Yeah. bata, lagi tumatakbo sa harap yun eh. Oo. Yeah. Itinuturo natin na i-priority mo lagi ang That's Diyos. Yun. I-priority mo pakikipag-usap sa Diyos. Yeah. After na kausapin ka ng Diyos, ibigay mo, makipag-unahan ka makipag-usap sa Diyos. Hmm. Buti na nga lang, ang Diyos natin is an omniscient, omnipotent, Yeah. omnipresent. Yes. That's true. Na kahit na sabay-sabay tayong nananalangin,
napapakinggan niya. Yun. Eh, paano kaya kung hindi ganon? Oh. Kung naging Oh. PLDT ang Diyos natin. Hindi, totoo yan. Hindi, ano lang to ha. We're just trying to help Totoo you. yan. Totoo Have yan. paano kung parehas ng mga local government yung Diyos natin? Oo. Okay, first come, first serve, may palakasan pa. First 10 mo na. Hindi ka. Kung sa gobyerno ka, di ba? Oo. Anong gusto natin madalas? Maaga tayong pupunta. Yun. Kahit na Para nagbubukas mauna. na ng alas 8, pag may importante kang lalakarin, gusto mo alas 7, nandun ka na. Oh, tama. Bakit? Kasi gusto mo, mauna sa Pila. pila. Baka Di ba? alas 4 pa, dun na eh. Di ba? Lalo na ng mga ayuda. Oh. O lalo na pag pera ang usapan sa Oo. sa local government natin. Ano ngayon? Mouthpiece natin yan. Ano bang gagawin? Mouthpiece, Mauna ka sa pila. Four-piece pala, four-piece. Gusto mo maaga para mauna ka sa pila. Pero Yeah. bakit pagdating sa altar, iba Yeah. attitude natin? That's true. You see? Amen. Meron pa yan. Yes, sir. Kung yung ibang lakad, mahalaga, ikaw talaga mauuna sa pamilya mo. Di ako Tama. nalalakad yan. Ayan. Pero pagdating sa altar, sige na, punta na kayo doon, pray na kayo. Yun. Alam mo, sir, ang pinakamaganda na lagi dapat nasa isipan ng isang magulang, lalong-lalo na kung malalaki na yung mga anak niya, Yan. patuloy na naririnig ng mga anak niya ang panalangin para sa kanila, Tama ng yun. kanilang magulang. Ay, napaka-powerful Malaking impact yan eh. Powerful Ay, yan. kasi Kasi mga parang kapatid. ano yan sa Impact Rudy? yan. Powerful Para pagdating sa area, Oo. ang pinakamaganda sinasabi lang natin pampakonsensya, pero Yeah. naniniwala tayo, Oo. inilalapit natin sa Panginoon eh. Pag may naimbitahan kang bisita, Oo. iparinig mo sa kanya na right there and then, papanalangin kayo. Oh, yeah. Mananalangin kayo na gusto mo siyang makasama, na pasamahin siya, Oo. naniniwala kang pasasamahin siya ng Diyos sa linggo. Yes. Yeah. Malaking Pambira. pakonsensya yun. Yeah, pambira. Ha? Alam mo, Amen. sir, Malaking pakonsensya yun. Strategy yan sa Ay. area eh. Tama yan. Para gusto mo magkaroon ng bisita, iparinig mo sa panalangin na Alam mo, inaasahan sir. mo siya sa linggo. alam Totoo mo, yan. sir, eto. Noong naalala ko yung programa natin noon, yung mga full-time ay nagkakaroon, di ba? Meron tayong Sabado pa lang, meron tayong tinatawag na prayer meeting. Yeah. Tapos ipinagpipray yung mga taong in-invite. Oo. Aba, pambira, sir. Sabihin ko sa inyo, nung bago-bago ako, nung narinig ko ang pangalan ko na binabanggit sa mga full-time na makasama ako sa simbahan ng linggo, abay, pambihira talaga naman. Iba Touch pala, na touch ako. Sa iba yung pakiramdam mo. Abay, iba, pakiramdam ko, pambira, Hindi naman touch na sa touch ako eh. Hindi naman sa nakukonsensya ko. Oh. Pero may isipan ka na, pabira, nilapit ako sa Diyos. Yeah. Yun, Kung totoo yun ang eh. tao may pagkakilala sa Oh. Diyos, magkakaroon ng kaisipan na, wala ba akong hiya nito? Oo, Hindi ba? sila nananalangin para sa akin na mailapit ako sa Panginoon, and yet Oo, ako, di ba? pambihira. So kung itatranslate Ay, natin pambihira. yun, sa panahon natin ngayon, That's right. sa pamilya natin, the same thing mga kapatid. Yeah. Yes. The same thing. Alam mo yun, Sir Jowa, yan yung makikita ng isang tao kapag pinapanalangin mo siya na desidido ka talaga. Yeah. Desidido ka talaga. At Sa nalalaman mo. bisita yun. Yeah. Ilipat mo kayo sa pamilya. Yun. Yun yung sinasabi nyo kanina. Yeah. Yeah. Na malalaman ng anak mo, desidido ka rin kapag naririnig nila sa bibig mo yung pangalan nila. Yun. Yes. Amen. That's So, right. alam nila eh, naririnig nila kung paano ka nakikipag-bargain sa Panginoon. sa kanila eh. Yun. Yeah. Pambira kung paano mo Inilalapit inilalapit sila. na Oo. alam nila kung ano yung gusto mo. Yeah. Alam nila eh. At yun, Sir Rudy, yung totoong pagmamahal. Yung Hindi Na- yung bigyan mo ng Oo. material na bagay. Oo. Yun. Ay, No? hindi yun sa ayunan mo sa gusto nilang Sa mangyari. Pambira. Totoo Oo. yan. Kaya alam mo, Brad, hindi sa pagano. Kasi ako may anak akong pipe. Kaya pagka nananalangin, hindi po pwedeng walang sign language. Mo. Ay, talaga naman. Isasign mo yung aking babanggitin. Oo. Kasi may lugi. Oo. Hindi niya ako maiintindihan. Yeah. Oo, Kaya, Totoo yan. kaya Dapat normal may yun eh. interpreter. Oo, may interpreter. Oo, tama. At in fact, Brad, sa mga nakikita ko, ikaw nga nakitaan kita minsan eh, nananalangin kayo, binuksan mo yung yung kasama mo yung pamilya mo, Oo. yung mga anak mo Oo, sa ito, yung mga cellphone. cellphone. o yung anong tawag doon, Ah, video call. Video call. Video call na pambira Alam mo- sabi alam mo, mo, Brad. sir, Nakaka-touch yan, naririnig nila eh. Sir Rudy, alam mo, sabi Oo. ng ating mahal na pastor, gamitin natin sa maayos Yung gadget. gadget natin. Yung Which gadget is, natin. yun ang Hindi pinaka-the best dahilan doon. yung malayo. Oo, Wala. tama. The spirit is Ah. always the problem. Kung may Yeah. willing Oh, heart yeah. ka, walang imposible, mga kapatid. Actually, sir, pambihira, kahit nasa loob na tayo ng simbahan, dahil nga may mga ministry din tayo, minsan, napupunta tayo sa dulo, katapos yung pamilya mo nandoon sa bandaron, hindi ka na makaraan. Abay, gadget din. Sakto Yeah. siya. Sir, Pwede. sir, by the way,
By the Yeah. way, Yes, sir. lilinawin ko lang ngayon Oo. sa publiko. Oo, come on, sir. Okay? Come on, sir. Hindi excuse ang ministry natin Oo. para hindi Hindi. nyo kasamahing manalangin ang inyong pamilya sa That's altar. right. Yun. Amen. Oh, Amen. shout out to all ushers, Oh. ha? Nandito Yeah. rin security. Oh, Andito That's kami right. ni Sir Noel. Sinasabi namin sa inyo yan. Oo. Hindi may excuse na sabihin natin, ay, usher kasi ako kaya hindi ko... Oo. No. Huwag Yeah. nyo gamitin. Kailanman hindi din sa inyo ng Diyos ang ministry That's right. na maging kontra Hadlang. sa ikalalago ng kanyang pamilya. Totoo yan, Boom. totoo Ng yan. anak niya. Oo. Kaya inuulit ko lang, no? Para lang sa dito Yes. kami ni Sir Noel, ha? Shout out to all the ushers and security na nandiyan dyan Yeah. ngayon, nanonood, ha? Yeah. Walang excuse po sa atin sa paglapit Yeah. sa altar. Yeah. Pwede kang manalangin muna and then after yung manalangin, tsaka ka tumayo. Yeah. Yan. Eh, kami nga dalawa eh. Security. Oo. Head na security at head ng usher, nananalangin kasama Yeah. yung pamilya. Kayo Oh, pa. Yeah, totoo yan. At, Yan, inuulit ko lang na that's walang right. excuse. Walang Ah. excuse, no? Napakasarap kaya na makita natin yung, siyempre, Kasama po, di ba? kung halimbawa, ikaw, Sir Jow, Yeah. may mga tao ka, Yan. at inilalapit yung ng iyong tao, yung pamilya niya sa'yo, Yeah. na talagang masaya na ipinapakilala sa Sir Jow, ito po yung ating anak, ito yung asawa. Anong reaction mo, Sir Jow? Yeah, siyempre, masaya ako. At Masaya saka, ka. Ano ko eh, kumbaga, ang tawag na ito, hindi high moral yung term, overwhelmed. Overwhelmed. Overwhelmed ako ba? Ayos to Pinakilala Kasi sa akin yung pag- buong pamilya niya. Pagpapahayag yun ng paggalang sa iyong posisyon. Totoo. Isipin natin ng Diyos. Oh, tama. Ano kaya pakiramdam ng Diyos kung ang bawat pamilya ay nagtitipon sa harap ng Oh, altar yes. na Amen. nakikipagsundo sa Diyos? Ano Tsaka isipin natin, pinipresent mga mo ang kapatid? pamilya mo sa Masarap. Panginoon. I don't know. Masarap na, ako, nag-pray kami nila Pastor Hilon eh. Masarap na marinig mo at ngayon, ginagawa ko na rin sa pamilya ko. Panginoon, kasama ko po dito si Yang, kasama Yeah. ko dito si Daniel, si Aisha. Lumalapit po kami ngayon sa inyo, ganito, ganyan. At yan, masarap na banggitin. Ako bilang tatay sarap banggitin ng gano'n. Yung Yeah. binabanggit mo ng gano'n, yung pamilya mo sa harap ng Diyos. Yeah. Yun. Amen. At ako naman naniniwala, sa side ko naman bilang anak, nung kami nila, Pastor Hill, sinasabi niya rin yan. Yeah. Yes, Yes. Panginoon, kasama ko si John Hill, si Yeah. Maki, Oo. at ito Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Hanggang kayo eh. Totoo yan. Yes. Pag wala ka, nakita niyo naman siguro, binahiday ko yung pagka wala si Pastor dito, nananalangin kami every Yeah. Saturday. Amen. Kasi pinag-uusapan pa po namin yan eh. Nag-witness naman kayo dyan. Yes, sir. Pinag-uusapan pa po namin yan. Bago mag-Sunday, after namin magtawagan dito, kasama kayo, magtatawagan pa kami 3 personal yan. Aha. May sarili kami, GC, magtatawagan kami doon, and then, doon mananalangin si Pastor para sa gagawin namin linggo pagka Amen. hindi kami nagkakasama dito. Yes. Amen. You see, at napakasarap marinig na binabanggit ni Pastor Ilyo na gano'n sa amin. Kasama ko si John Hill, si John Hill, at saka si Maki. Maki. Kasama ko dito na lumalapit sa iyo, Panginoon, pangunahan niyo po kami sa ganito. Yeah. Alam mo yun, sa akin bilang isang anak, alam mo talagang hindi ka, bagamat matagal na namin ginagawa, pero hindi nawawala sa akin yung feeling ng overwhelming. Yeah. Kasi Yes. nilalapit ako ng tatay ko sa Diyos. Yeah. Amen. Of course. At saka, Kumbaga, naalala ko yung sinabi mo kanina, Sir Yeah. Noel, maalala ko lang. Yung parang parang backer ka ng pamilya mo. Oo. Lord, pamilya ko to ha. Oo. Kumbaga syempre lalambingin mo ang Diyos sa protection. Yun. Ah. Lalambingin mo yung Diyos sa provision. Yes. Yeah. Ipakilala mo sa Diyos Yeah. kung sino yung provisionan niya. Yun. Kung sino yung, bagamat sabihin na natin, Amen. Diyos yan, kilala niya na eh. Mga Yeah. kapatid, huwag tayong gawa ng Oh. excuse para sa ikalalapit natin personal sa Diyos. Yun. Yeah. Para sa pamilya natin, mga Yeah. kapatid. You see? Totoo. You see, go ahead, sir. Yeah. Sabi ko. At saka kita mo, Sir Jow, no? Saan nagsimula yan? Yung ginagawa nyo ngayon. Yeah. Doon nung kayo yung mga bata pa, Yeah. na kasama mo si Si Pastor, yeah, si Ma'am Lerma. si Ma'am Lerma na nananalangin ng buong pamilya. Yeah. Eh ngayon na nasa kalagayan ka na rin ng isang magulang, Yeah. ay dahil sa meron kang sinimulan Yun. at nakita mo na tama at maayos, ay nagiging practice na natin, di ba? Nagiging practice nyo na pamilya na andi dito na ngayon si Yang, o Yeah. andi dito na si Maki, si Daniel, at Daniel. saka si Isaac, na nagkakasama-sama kayo ngayon na lumalapit sa Panginoon Diyos. So, kaya makita mo mga kapatid, kung hindi natin gagawin ito at hindi na nakikita lang ating mga anak, ano ang gagawin nila
kapag sila'y nasa kalagayan na ng pagmamagulang. Yes. Sir Rudy, Amen. kung hindi tayo makitaan talaga ng kaayusan sa ating pananampalataya. Kaya nga, wag tayo, sinasabi ko sa aking asawa, sa aking kay Sister Cynthia, at kay Pauline, at kay Tricia, wag kayong mahihiya kapag alam nyo na hindi naman kasalanan ang iyong ginagawa. Yeah. Mahiya kayo kapag kasalanan yun. Sabi ko ng gano'n kasi minsan yung kung alin pa yung tama, yun ay kahihiya. Kaya nga, napakaganda. Yan ang problema sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, mga kapatid, talagang, pero ang sisihan, talagang napakagaling pag magsisihan. O, di ba? Kaya nga, bago pa lamang, katulad sabi nga ni Sir Joe kanina, of course, ang Panginoon natin ay dumidinig kahit sabay-sabay tayong manalangin sa Kanya. Di ba? Hindi siya ordinaryong Diyos, kundi siya ay makapangyarihang Diyos, right. di ba? Kaya nga, napakaganda na talagang kung hindi natin nakasanayan ito, mga kapatid, ito ay salita ng ating mahal na Yes, Panginoon. amen. Na tayo ay nararapat na makipag-usap sa Panginoon kasama ng ating pamilya. Yeah. No? Sir Rudy? Yes. Alam mo, kapatid, yung panalangin ng pamilya ay isang delight yan o nakakaluguran ng Panginoon na Yeah. pakinggan Yeah. ang mga panalangin ng pamilya. That's Yeah. right. Kapatid, Amen. kaluguran niya ng Panginoon. Nagagalak ang Panginoon sa pakikinig sa mga ganyang bagay. Kaya nga, diyan pa lang, sa pagdating pa lang sa panalangin, napakahalaga na po na maimpluwensyahan natin talaga ang ating pamilya. Mhm. Sapagkat hindi po pwede, mga kapatid, na yung salitang influence ay iba pa ang makuha nila. Yeah. Kaya nga, mapagbantay tayo sa ganitong bagay. Hindi po pwede na matatapos ang pananambahan na wala silang natutunan, na yung influence na po pwede nilang makuha sa atin ay may pagkait natin. Yeah. So please, mga kapatid, itong mga bagay na ating ginawa, Mhm. sa pamamagitan ng gadgets, nagkakaisa tayo sa oras ng panalangin, Yeah. which is napakagandang example. Yung nakikipag-unahan sa harapan, Yeah. sa altar, Sa abay altar. napakagandang example. Oo. Which is, sabi nga, kung ganyan na makikita ng ating pamilya sa atin, etong mga batang ito, Yeah. aba, sigurado, May may maayos na Totoo yan. mangyayari. That's May right. maayos na Yeah. mangyayari. Yeah. Which is, doon pa lang, mga kapatid, hindi natin pwedeng baliwalain. Right. Kaya mahalaga, mga kapatid, na yung bawat ginagawa natin, sabi nga ni Brother Jao kanina, yung magandang palaisipan to sabi nga may gawin ka o wala, pabira, nagtuturo, impluwensya ka. may impluensya. Yeah. Kaya nga, may gawin ka na. Doon ka na sa may Yeah. gagawin. Yeah. At kung meron ka rin lang namang gagawin, gawin mo na kung ano yung talagang the best. Tama. Okay? Kung ano yung tama. Yun. Tandaan mo, yung pagmamarites, hindi maganda yan. Yun. Yeah. Wag yun. Wag yun. That's yun. right. Wag yun. Hindi yun. Oo. kapag- Wag na wag mag-entertain ng negative na bagay sa loob ng simbahan. Yun. Yan ang Amen. pinakamaganda. Bantayan mo lang ang pamilya mo. Yun. Okay? That's Mga right. kapatid, bantayan mo lang. At doon sa altar, idil ang lahat ng bagay. Yun. Doon idil ang lahat ng bagay. Ang Napakaganda. pinaka-the best Yeah. ang mga ganyang Kung, bagay. kung ikaw man ay tumingin sa Ah. ibang pamilya, siguraduhin mo para sa ikabubuti mo rin. Yes, Yun. amen. Hindi yung para sa ikasasama. Well, anyways, again, ang pinupunto natin dito to top it all up, ay lagay po natin sa isipan natin, fathers, we are here to continually grow together. Yeah. Yes. Amen. At ang pinag-uusapan natin ngayon ay ibigyan nating emphasis yung attitude natin. Bigyan natin ng importansya. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang paglago ng ating attitude in the altar. Yeah. How's our attitude in the altar? This is not just all about prayer because even in the altar is where the message of God is coming from. Yeah, Yes. that's right. Pag nag-negative tayo sa preaching, it's from the altar. Yes, amen. Any preaching na true. lumalabas sa altar, mga kapatid, lalo-lalo na dito sa simbahan natin, every preaching na lumalabas sa altar, it's all for our spiritual growth. Right. You Yeah. see, lahat yan ay pinahintulutan ng Diyos lumabas sa altar po natin. Amen. In other words, may basbas ng Diyos yan. Kaya nga, fathers, ito maganda rin. Paalala lang, wag tayo, kumbaga sabi ko nga wag tayo magkaroon ng attitude ng mga trapo. Diba? Kumbaga may traditional politician may tinatawag din traditional poly-Christian. Yeah, amen. Ano yun? Na nabibili kung sino yung nagdadala ng mensahe ng Diyos. Yun.
buhay. Yan. Kaya kung sino yung nagdadala, Oh. minsan, hindi tayo nagpe-pay attention because, ay, di naman siya pastor yan eh. Yeah. Tandaan nyo po, hindi pinag-uusapan kung sino yung nakatayo. Ang Yeah. pinag-uusapan kung saan siya nakatayo. Yun. You see, Amen. sino man ang tumayo sa altar, yan ay may kapahintulutan ng Diyos. Yay. That's At right. alam Amen. ng Diyos na gagamitin niya yan para lumago ang bawat individual at bawat pamilya. Yes. Kaya Amen. ko po sinasabi yan because if we will still have that traditional attitude na nabibili ka, na nagdadala ng mensahe ng Diyos, mga kapatid, you're simply translating a negative attitude in the altar to your family. Wow. You Yes. see? That's true. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, ikaw nakakaalam yan. Pinapaalalahanan lang namin kayo. Amen. Hindi namin kaya basahin ang puso't isipan nyo. Matandaan nyo, alam ng Diyos kung sino kayo. Tama. Yes. Kasi Amen. kilala tayo ng Diyos. Amen. Kaya kung sinasabi yan sa atin, para mas i-entertain natin at i-welcome natin mismo muna sa ating sarili ang pagkakaroon ng tamang biblical character towards the altar so that yung pagtanggap natin ang mensahe ng Diyos Mhm. at paglapit natin sa Diyos Mhm. ay patuloy na maayos sa harapan ng Diyos. Amen. And in other words, mga kapatid, if our attitude is right in the altar, if our attitude in the altar is right in the eyes of God, then I'm telling you, our attitude in the altar for our family ay Mhm. magiging ring maayos at makakatulong sa ikalalago. Wow. May impluwensyahan tayo ng tama, Mhm. may impluwensyahan natin sila ng tama. Yeah. Tandaan po Amen. natin, bago tayo mag-impluwensya, meron muna tayong tinanggap na impluwensya. Yeah. Ang tanong, anong impluwensya ngayon ang dala-dala natin na isasalin natin sa ating pamilya? That's true. Yeah. Amen. Tayo lamang Wow. po nakakaalam yan, mga Amen. kapatid. Is it spiritual or carnal? Yeah. Is it biblical or traditional? Mhm. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Kaya linawin natin maigi sa ating po mga sarili, magsama-sama tayong lumago, fathers. And again, ako'y naniniwala na tayo lahat ay matutulungan pa kapag hindi natin binis ang darating na Father's Retreat. Yeah. Amen. This coming Sunday, Yeah. tanda po natin ha, finalization natin yan. Pag ano po tayo, siyempre, bibili ng pagkain eh. Yeah, Siyempre, Oo. ano na yan? Kaya mag-final na po tayo hanggang Saturday sa ating pong sa ating mga area leaders. Yes. And prepare your 1,000 pesos Yeah. para sa ating pong fee para po dyan sa ating Actually, di naman talaga fee yan eh. Tulong Yeah. lang yan. Yung Tama, Yeah. tama. Let's prepare it, mga kapatid, para sa ating pong Father's Retreat. Let's Yeah. get excited. Let's get excited. Aalis tayo Amen. dito ng linggo. Doon na magkakape-kape. And then pagdating ng Lunes, ay magkakaroon tayo ng fellowship doon. And then after that, uuwi ng gabi dahil may pasok na Martes. I believe we will uuwi tayo ng pinagpala. Yeah, Amen. All right. Thank you, Sir Rudy, Sir Noel. Thank you, sir. And thank you to our viewers nationwide and worldwide and to all the North, South, East, and West Corner fathers. Thank you for being with us at sa mga pastors na kasama natin ngayon. Yeah. CSI pastors, thank you for being with us as Yeah. well. And Amen. even to all the mothers and Yeah. young people na noon, maraming salamat po. Amen. Muli, ibinabalik natin ang paborit pasalamat sa Panginoon lamang. And have a blessed Friday afternoon. Hanggang mamayang gabi, may mga programa pa ating simbahan, the preparation program, and also sa mga gusto may pagtawanan, may pagkulitan, join us in the Kirby Show. Yeah. Once again, Amen. all the glory belongs to God only. And on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Glory. Amen. Goodbye. I'm gonna live forever. I'm gonna die, no never. Jesus died on a tree for me, and I'm gonna live forever. I'm gonna live forever. I'm gonna die, no never. Jesus died on a tree for me, and I'm gonna live forever. I know my name may never be hung in lights upon a marquee, because Jesus Christ hung on a tree. I'm gonna live forever. King of the Jews, the cross proclaim,
while those around him mock his name. It was for me that he bore all the shame, so I could live forever. I'm gonna live forever. I'm gonna die, no never. Jesus died on a tree for me, and I'm gonna live forever. I know my name will never be written down in history, but Jesus wrote my name in the book of life, and that's enough for me. Someday he's coming back again, and nothing for me will be the same. I have a new body and a brand new name. I'm gonna live forever. I'm gonna live forever. I'm gonna die, no never. Jesus died on a tree for me, and I'm gonna live forever. I'm gonna live forever. I'm gonna die, no never. Jesus died on the rugged tree, and I'm gonna live forever. Jesus died on the rugged tree, and I'm gonna live